At eto na nga, tayo nagbabalik na naman. Alright? Dito lang yan sa Master Judea Channel at dito sa video na ito, marami na naman tayong pag-uusapan. Oo. Mga kaganapan sa ating lipunan na may kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay, of course. Yan. Pag-usapan po natin yung nangyaring hearing kahapon or kanina. Kahapon na kasi umaga na yan. Oras na ba? Alas 2 na yun. Huli ang mga Hudas. Oo. Checkmate silang lahat mga kababayan. Ha? Ginawa nila kahit labag sa batas. Okay? Alam nyo, yung isda talaga tama yung kasabihan na ang isda nahuhuli sa bibig. Okay? Actually, mga kababayan, itong hearing na ito, wala naman to na eh. Kasi si Pangulong Duterte, nandun na po sa The Hague. Nandun na sa Netherlands, no? So, pero, ganun pa man, kahit pa paano, may silbi pa rin naman itong hearing na ito dahil nalalaman natin kung gaano talaga katanga itong mga ito. Oo. Kung gaano ka walang alam sa batas itong mga damuho na ito. Dahil dito, mga kababayan, malalaman natin kung paano nadala si Pangulong Duterte sa The Hague. Kung sinunod ba nila ang batas o pansarili lang nilang kagustuhan. Okay? So pag-uusapan natin yan, mga kababayan, dahil dito marami tayong pag-uusapan na kabukingan. Nabuking sila dito, mga kababayan. Nahuli mismo sila sa kanilang mga bibig, sa kanilang mga sinasabi. At animoy nagtatago silang lahat sa palda ni Remulla. Oo. Okay? Nagtuturoan na sila at hindi na alam kung ano ang ipapahayag nila. Oo. So pag-uusapan natin yan, mga kababayan, dahil ito napaka-importante nito na malaman natin kung tama ba ang nasa isip natin? Tama ba yung opinion natin? Dito, maliliwanagan tayo dyan, mga kababayan. Okay? So, pero at the end of the day, tama po yung mga sinasabi natin, na tama yung mga iniisip natin, na talagang itong pagdadala or pagkidnap kay Pangulong Duterte ay kagustuhan lang talaga nila. Kagustuhan lang talaga nila na mawala si Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil si Pangulong Duterte napakalakas sa taong bayan. At nakakasiguro tayo na may pananalo niya ang PDP laban. Oo. Kaya nga ginawa ng mga damuho na yan, pinagkanulo si Pangulong Duterte para hindi makapangampanya. Pero nagkamali sila dahil lumalakas lalo ang PDP laban. Okay? So pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, pagkatapos lang ni Ren. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Okay, alright? So, umpisa muna natin sa light, no? Umpisa muna natin sa Sunwing Light. Yan, okay? Kasi eto, mga kababayan, natawa ko dito Tawa muna tayo, bago natin umpisahan yung pinaka main topic natin. Oo. Natawa lang ako dito sa clip na to, no? Eto, panoorin natin. Head of the CIDG. Dahil naalala ko, inaresto po ninyo si Pastor Kibuloy, August 24. Inaresto ninyo si Pastor Apollo Kibuloy, August 24. Parang wala nang mga mukha may pakita mga hayop na to, tingnan mo, yung isa nagse-cellphone. Yung isa nakatungo. Yung isa parang natatae. Di ba? Tingnan mo kung paano sila sinarcastic dito ni Amy Marcos. Tapos na-promote kayo. Hinuli nyo si Pastor Apollo si Kibuloy, doon sa mga gawa-gawang kaso. Anak ng putya, ilan ba yung nagre-reklamo sa sinabi nila? Pero ang ngayon pala, ang testigo nila isa na lang. Laban kay Pastor Apollo si Kibuloy. Tapos pre-nomote nyo ito, mga damuho na to. Na alam nyo naman, nakagaguhan lang yung pinagagawa nito.
So, base sa mga bulong-bulong, kaya dinakip nila si Pastor Apollo Sikibuloy. Ikinulong nila si Pastor Apollo Sikibuloy na wala namang kasalanan. Aba, iba talaga nagagawa ng kapangyarihan, Promote pa more. Tuloy. Pero by the way, congratulations, na-promote pala kayo. Wala pang isang buwan, na-promote kayo ulit. Wala pang isang buwan, Ang sama ng ang sama ng tingin ni Binoy kay kay Torre. Mamaya babanatan ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla yan si Torre. Abangan natin mamaya. Then dito yan. Ulitin natin. Sama ng tingin ni Binoy, congratulations, na-promote pala kayo. Congratulations. Wala pang isang buwan, na-promote kayo ulit. Wala pang isang buwan, na-promote kayo ulit. Head of the CIDG. Dahil naalala ko, inaresto po ninyo si Pastor Kibuloy, August 24, tapos na-promote kayo, pero wala na po. Parang hindi sila proud sa ginawa. Parang hindi sila proud sa promotion nila, no? Itong patanga-tanga rin na pamali-mali na spokesperson. Puta. Wala na mukhang maipakita. Puro na kayo ko, Di ba? Yan ang problema sa atin, Di ba? Siguro mga proud lang sa inyo, yung mga nanay nyo. Yung mga asawa nyo. Yung mga anak nyo, syempre, magiging proud. Pero yung sambayan ng Pilipino, kinukutya kayo. Tandaan nyo yan. Na pag nababanggit at naririnig ang mga pangalan nyo, ang sasabihin ng mga tao, eto yung mga demonyo. Totoo yan. Dahil ngayon nga, yun ang naririnig natin sa mga tao, Diba? Biruin mo, simbahan, Simbahan, papasukin mo, bababuyin mo. Putang ina, tama bang paggawain yan? Diba? Isang tao hinahanap nyo, magpapadala kayo ng mga kapulisan, 5,000, 6,000. Walang hiya naman yan. Wala kayong mga yagballs. Di ba? So dito tayo, mga kababayan. Pero pahiya sila dyan, congratulations, wala pa isang buwan, na-promote uli kayo. Di ba? Ganyan kalupit. Susunod ka lang sa amo. Kung ano pinapagawa, promoted ka agad. Di ba? Okay lang, Na-promote ka pero walang dangal. Sanggalayan. Kakahiya yan. Anyway, mga kababayan, umpisaan po natin dito, Sana yung nagkabulol-bulol dito. Wait lang, ito na. Ito sila Kanilaw. Sila Kanilaw, mga kababayan, kaibigan to ni First Lady. First Lady ba yun? O First Bangag? First Lady. First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaibigan na to, May mga kumakalat na picture, natuwan-tuwa sila. Ito, nagkabulol-bulol na, mga kababayan. Hindi na siguro naalala yung mga script nila. Kasi mababasa ka naman kung magdadala sila ng script dyan. Pero, nung tinatanong, wala na. Nagkabulol-bulol na. Good kayo? Hindi po, nagkakagulo na din ho nun. Mataas na din po yung sitwasyon. Pakisabi ng totoo. Opo, We are ma'am. all under oath. Yes, ma'am. Ang mataas na Paliwanag mong maigi. Representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. nirepresent ko po ang Interpol NCB Manila. Interpol, nirepresent daw niya yung Interpol. So mali itong papel na to. Ah, Sabihin mo sa akin. yun hong... Kasi nag-iiba. Isa Kasi sinungaling, po, isa totoo. Yun ang clear ho sa ICC. Pwede kong linawin lang. Ay, pumasok na naman, no? Walang nga yata si Bojing. Si Bojing. Pag naiipit na yung mga aso niya, yung mga bata niya, biglang pumapasok. Biglang sumasali sa eksena. Ayan, Siguro, hayaan muna natin. Hayaan mo, salita ka na salita dyan, hindi ka naman pinagsasalita. Hayaan mo. Hayaan mo sila Kanilaw. Hindi kasi Superman. Huwag mo i-save lahat. Hayaan natin na ipaliwanag. Alam naman niya Alam ho kasi ng malinaw ho sa pag-uusap namin ng ICC staff na I represent the Interpol NCB Manila. So, ibig sabihin, ang sabi ng amo mo,
hindi kayo hindi raw kayo nakikipag kaisa. Oo. Hindi kayo nakikipag usap sa ICC. Pero dito lumalabas na ikaw nagre-represent sa Pilipinas papunta dun sa ICC. Oo. Akala ko ba wala kayong pag-uusap? Nahuhuli ang mga kasinungalingan ninyo lahat. Tuloy. Pero hindi maliwanag dito sa nakasulat. Government of the Republic of the Philippines. Di ba? Government of the Republic of the Philippines. Okay? So, hindi daw sila nakikipag-ugnayan sa ICC. Pero, ang designation niya, ay from the Republic of the Philippines. Ay, nako mo. It's part of the government, ma'am. Part of the government. Okay. Sige. Hindi, Interpol eh. Sabi niya, nandun siya bilang Interpol eh. Yung Interpol pa, part of the Philippine government? Parang hindi Ala na. Sige tuloy. Ma'am, Madam Chair, yung Interpol po kasi, the Interpol NCB Manila, it's under the Philippine government. Kaya naman pala. Sorry, Mama. Kasi if that's your interpretation, then the government cooperated with ICC. Correct, Kung yan ang interpretasyon mo, so ibig sabihin, nakikipag-cooperate. Nakikipag-cooperate ang bansang Pilipinas sa ICC. Malinaw na malinaw, In the surrender. No, I'm not trying to trap you. I'm trying to understand. Kasi nga, wala na, trap na nga I'm not trying to trap you, pero na-trap nyo na siya. Trap na. You do something, you can do it in different capacities. Ayan. So, international organization, Ayan. yon. So, for example, Sarah here was the regional director for the International Organization on Migration, but she's a Filipino. Now, if she was special envoy nun, she has to say which one. Kasi one is a UN body, or at least a UN-recognized organization. The other one is Philippine government. So, ibig sabihin lang nito, maliwanag. Nire-represent niya ang Pilipinas papunta sa ICC. Nire-represent niya ang Pilipinas, nire-represent niya ang Interpol, nakikipag-ugnayan sila sa ICC. Ganun lang simple. So, ibig sabihin, sinungaling na naman si Marcos. Dahil lahat sila sinungaling na hindi raw sila cooperate sa ICC. Pero base sa mga dokumento na hawak ng mga senador, they are cooperating. So, di ba, hindi pwedeng you're signing. Ang problema kasi yung sabi mo, malinaw sa ICC at malinaw sa akin, Interpol. Pero ang pirma mo, in behalf of the government. Kasi ang masusunod yung dokumentong pinirma mo, hindi yung intention nyo Huli. Actually, mga kababayan, yan sila Kanilaw, na-contempt yan. Okay? Ito sila Kanilaw, yan. Na-contempt yan. Binitbit na nga yan kanina ng Senate Sergeant at Arms Diba? Kaya lang, ang problema, yung contempt order po niya, hindi pinirmahan ni Manong Cheese. Paktay ka diha. Si Manong Cheese naman, Sa bagay, hindi na tayo magtataka kasi pinapainom siya ng wine ni Madam Lisa. Siyempre, ililigtas niya ang mga bata ni Madam Lisa. Okay? So, another red flag for Cheese Escudero. Putang ina. Kababayan ko pa naman sana to pero walang paninindigan at credibility sa bagay, magkakaibigan sila nila Marcos. Pagkakaibigan, di ba? Walang iwanan, pagka pare-pareho sila may napapakinabangan. Di ba? Ewan ko sa'yo, Cheese. Oo. Ang ganda-ganda pa naman ang asawa mo. Oo. Bicolano pa naman tayo. Oo. Tapos, sinisira mo ang kredibilidad ng mga Bicolano. Oo. Bakit? Para saan ba to? So, sa madaling salita, mga kababayan, kinontempt ito ni Amy Marcos, pero noong hindi pinirmahan ni Cheese Escudero yung contempt order, ano pa magagawa? Ano pa magagawa ng Senado? Kung hindi palayain, ang gunggong na to. So ngayon, nakalaya ulit ito. Baka mamaya, pinagtatawa-tawanan pa mga senador nito. Baka mamaya, kainuman pa si Cheese Escudero nito. Di ba? Pero dito na tayo sa totoo, mga kababayan. Yung mga na-checkmate,
Yung mga pilit silang lumulusot pero hindi sila umubra. Sa mga senador, kay Senator Bongo, kay Peter Alan Cayetano, ay isama na natin si Amy Marcos. Kasi siya ang chairman ng committee na yan eh. Eto, mga kababayan. Checkmate tayo dito Sana ba? Sana ba yun? Wait lang hanapin natin. Nawawala eh. Checkmate. Ito, panoorin po natin ito ito. Dito sila nahuli silang lahat dito. Tumayong balahibo ko nun, sir, noong panahon na nakita ko, andyan yata si VP Sara, andyan si Bongo nakapasok na. Akala ko matapang ka. Akala ko ang tapang mo si VP Sara, tumayo balahibo mo. Bakit? Takot ka kay VP Sara? Takot ka pala eh. Ba't mo ginawa yan? Well, lupit, 2 stars na Sana all. Di ba? Gagawa lang ng labag sa batas Di ba? Papasok lang sa simbahan. Susundin lang yung mga utos ng amo, no? 2 star na, no? Major General na. Ang kita. Ang cute, no? Walang hiya, Dapat proud ka, Yan sa ano mo, Sa promotion, Walang hiya. Tuloy. Ang penalty nito ay 4 na taon nata na kulong. Nako? Who gave you the order? I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP. Ayan, sige. Ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga. PCTC, did you or did you not give the order to General Marbil? No. No. Nagtuturuan sila, para nagbabasketball lang, Kanya-kanyang pasa ng bola. Sino kaya MVP dito sa kanila? Dali natin. So, General Marbil, are you lying? General Torre, may violation ho ba sa arrest ni former President Duterte? No, sir. Wala, walang violation daw, sige, galing. So parang maraming alam sa batas si General, Tuloy natin. Person arrested or detained or shall be allowed visits by or conference with any member of the immediate family or any medical doctor or priest, minister chosen by him. I saw the video, sir. Ayan. So, okay. Ang sabi doon sa artikulo, mga kababayan, sa batas, na pwede siyang kumuha ng mga doktor na siyang pipili. Ibig sabihin, si Pangulong Duterte ang pipili ng gusto niyang doktor. Pero hindi niya pinagbigyan. Di ba? Hindi na pinagbigyan, so yun ay isa na paglabag sa batas. Dahil hindi mo nasunod yung rules eh. Hindi mo nasunod yung sinasabi ng papel na yan, sinasabi ng batas na yan, na yung inaaresto mo ay may karapatan na kumuha ng doktor on his choice. Doktor niya, siya ang kukuha, hindi ikaw ang may bibigay. Sana maintindihan mo yan, Patanga-tanga ka rin eh. Tuloy. President Duterte was asking for his own doctors. Sir, we have substantial doctor. Ang sabi kasi dito, his choice, hindi nyo choice. Lulusot pa eh. Ang dami-dami naman doktor dun eh. Ang sabi dun sa papel eh, in his choice eh. Di ba? Yung gusto niyang doktor, dapat ang titingin sa kanya. Hindi yung gusto nyo, Tore. Tuloy. I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon. I will not... Nihabang pa yung 2-star niya, no? Akala mo naman, akaganda yung accomplishment niya, no? May ganun pa yung 2 stars niya, 2 star, ako nagde-decision dito. Wala nang pinakamataas sa akin dito. Ako siga dito. Tuloy. Allow VP Sara in. Tama? Yes, sir. Hindi ba siya anak? Nung nakita ko tong batas na to, nakalagay, pag anak, you cannot stop them. Ang pena... Nadali na naman si Torin doon, sabi niya kanina, walang paglabag. Unang paglabag, yung doktor, pinigilan niya. Pangalawang paglabag, pag anak, huwag mong pipigilan. Anak si VP Sara Duterte, ayaw mong papasukin. Lumabag ka na naman sa batas. Tuloy. Penalty nito ay 4 na taon nata na kulong. Naku, 4. Ay, bigla napahinga ng malalim, Hayaan mo, may bibisita naman sa iyo, eh. Si Marbil. Pero hindi ito makukulong, eh. Hawak nito ang kapangyarihan ngayon, eh.
bawal na pigilan yung anak na bumisita. So it's your call to violate the law. Yung doctors ho ba ni President Duterte certified him fit to travel? It's not part of the procedure for his private doctors for that to do that, sir. It will be the government doctors who will be No, taking that's not it, sir. true, sir. Ang nakalagay ho dito sa batas, it can be his doctors. Lulusot pa no? Pagpipilitan pa talaga yung gusto niya Oo. Mga kababayan, mula po ngayon, pagka may aarestuhin si Torre, siya mismo ang may karapatan kung dadalhin ba sa doktor o hindi. Yung mga batas-batas na yan, wala na yan. Hindi na sinusunod yan. Good judgment na yan ni Torre. Magiging inutil yung batas if you invite your doctors and then they cannot certify. So, mangyayari nun, if they certify hindi pwede, sinertify ng gover doctor pwede, korte ang magsasabi at kakasuhan yung doktor na nagkakamali. But if you tell me, sir, okay naman siya, tignan mo. The law is clear Hindi naman ikaw magsasabing sufficiente, hindi. But you're supposed to allow all of his doctors in right away and you're supposed to allow his family members there and not deny them. So, who give the order? Sino nagbigay sa'yo ng order? Sir, No, I have a team of you're the deputy one there. there. Wala si SOG doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Still, sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP. It's always the guidance that ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. PCTC, did you or did you not give the order to General Marbil? No. No. Ano na ngayon? Mukhang nagkalabo-labo na tayo Mukhang nagkalabo-labo na tayo. Mukhang may nagsisinungaling dito. Sino kaya? Tingnan natin. So, General Marbil, are you lying? So I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding... Ay mo, siya ay nagkabulol-bulol na rin. Executive privilege daw mo. Doon kayo sa isang kwarto, Senator Bato daw. Executive privilege, no? Pag hindi na makasagot na maayos, executive privilege. Walang hiya talaga. This matter, Ay, nandito na tayo Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo? That's why we didn't want to attend the last hearing because this is the... Ayan, that's why we didn't want to attend the last hearing because... What we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied. We are not bullied. Binubuli daw. Putak na Tarsier, binubuli daw sila. Saan ang bully doon? Tinatanong lang kung sino nag-order nung hindi na makasagot yung mga tuta mo. Bullying na. Binubuli kayo. Unang-una, sir, kayo ang nag-traidor sa Pilipinas. Kayo ang nag-traidor sa dating presidente. Tapos kayo binubuli ngayon? Wow. Sana all. You, sir, we want the truth. Secretary Remulla, I recall that General Torre, nagbigay siya ng interview na sinabi niya, bigyan lang ako ng eroplano. Ako nang bahala dyan. Arrest him and bring him to the Hague. Ayan, Simple. Arrest him and bring him to the Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. So, Secretary Remulla, nagpa-interview na si General Torre. We're not bullying him. He voluntarily gave this interview. Sinabi niya na siya talaga. Paano ba yun? Sino nag-utos sa kanya? I give them the advice. Ayan. So, kayo Number ang one, nag-utos? serve the warrant of arrest. And number two, surrender him to the Hague. That's what the law provides. So, sir, you're the one giving the orders. Well, in some ways, because I gave them the legal basis for all the actions that happened. So you're the one giving the orders. If I have to be the one, then if I am the one that is referred to, I will admit it. Inadmit niya. Yan ang problema sa atin Pero huli dito. No. So, General Marbil, are you lying? So I'm not lying, but I just... Checkmate. I'm not lying, but I am. Di ba? Yan ang problema. Yan ang sinasabi natin na checkmate, mga kababayan. Di ba?
kapag kasinungalingan, mahuhuli talaga yan eh. Kapag hindi totoo, mananatili yan na hindi totoo. 'Di ba? Kapag nagsisinungaling ka, hindi yan maitatama. Kasinungalingan nga eh. Kailan ba naging tama ang mali? Kailan ba naging totoo ang kasinungalingan? Sige nga. Kaya nagkakabulol-bulol na tayo eh. Nagkabubuhol-buhol na, nagkakabulol-bulol pa, at nagbabanggaan pa lahat ng mga sinasabi. So eto na pinakamatindi, mga kababayan. Dito, malalaman natin kung ano talaga yun ang nangyari. Kung bakit nadala si Pangulong Duterte sa dahig na dapat dito muna. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon si Pangulong Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili dito mismo sa ating bansa, sa kanyang bansa. Na supposed to be, yun dapat ang gagawin ng gobyerno nang nag-aresto sa kanya. Diba? Pero, iba po ang nangyari. Kasi, eto. Sana yon. Wait lang sana ba yon? Nawala, tuloy. Eto. Will fail. Bakit pa natin sinurinder si Pangulong Duterte? Yung extradition po nakalagay sa batas, state party po ang isa pong tinitingnan natin. Bansa po ang sinasabi sa Section 17. Kung yung mga koma nga, Sir, nanggagaling ito sa ICC, itong papel ito. Pero yung sa Section 17 nga, yung ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga koma na yan, ay ang mahalaga, pwede ka mag-insert kasi ang koma yung ganyan. So, pwede mo insertan yan, pwede mo dagdagan. Parang hindi naman. Kung ano yung nakasulat sa batas, yun lang dapat ang sinusunod natin, sir. Di ba? Pero ano yung mga komang-komang na yan? State party po ang mag-a-apply ng extradition. Tapos? Wala ho tayong treaty. Wala na pala tayong treaty eh. Ba't yung pinadala doon? Wala pala tayong treaty. Sa state party o sa ICC. Kasi nga, inatras po ng President Duterte. Bakit pa natin sinurinder? Bakit? Bakit pa natin Kasi yun po yung sinasabi ng batas eh. May surrender. May surrender. Opo. You may surrender. You may surrender. So, ibig sabihin, pwede mong i-surrender. Pero pwede rin hindi. Pero sinurrender nyo. Yan na nga eh. Ayun, that's what the law says. Sige. The law may be harsh, but it is the law. Talaga? Ay, nako. Very clear man ito, sir. Extradition lang ang Yun lang naman. bakit tayo pinilit na i-surrender? Hindi man lang naghintay for a request. Ng ICC. Kung di ho tayo umatras sa ICC, kung di ho inatras ni President Duterte yung ating membership sa ICC, talagang extradition po lang. So kung umatras na tayo sa ICC, nawala ho yung treaty natin. Kailangan pa natin i-surrender. Nawala ho yung agreement natin, sir. Yung request, wala pa rin yung assurance that extradition will be sought. Hindi nga ho maaaring was indicated was with a view to extradition. Hindi ho under ang extradition sapagkat hindi nga tayo, wala na tayong treaty with ICC eh. Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na ho extradition na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po ang naiwan. Madam Chair. Kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. Nasisi pa. Nasisi pa yung pag-withdraw ni PRRD Ang totoo dito, kayo problema eh. Kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa ang extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? Tama. So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. So ang maliwanag. Bakit mo pa surrender? Yun po yung yun ang best judgment namin. Yung tingin namin na mabuti po sa ating bansa. Dapat arrest lang, no? Arrest lang ang nakalagay doon sa batas, mga kapatid. Aarestuhin mo, tapos ikulong mo dito sa sa kulungan natin, pero wala nakalagay doon na isusurrender mo sa Hague. Ano sabi ni Remulla? Ang sabi niya, yan po yung judgment namin eh. Yan po yung tingin namin na makakaganda sa ating bansa. Wow! So kayo na, kayo na ang magdidesisyon para sa ikagaganda ng ating bansa. Yan. So sila na po, mga kababayan, ang nagdesisyon na
dalhin si Pangulong Duterte sa The Hague dahil yun daw po ang ikagaganda ng bansa para sa kanila. Wow. Oo. Pero sa tingin ko parang hindi ikinaganda ng bansa natin, 'di ba? Dahil mula noong dinala si Pangulong Duterte sa The Hague, hindi naman bumaba yung presyo ng bigas. Oo. Hindi naman naubos yung droga sa Pilipinas. Oo. Hindi naman naubos yung kriminalidad sa Pilipinas. Oh, yung Chinoy nga yung Filipino-Chinese nga na kasama yung kanyang driver, 'di ba? Oh, na kinidnap, nagbayad ng ransom. Oo, pero pinatay pa rin. Ay sorry po General Marbil, nasabi po, sorry sa social media. Oo, pasensya na po. So ito 'yon, mga kababayan. Doon po tayo nalungkot doon sa sinabi ni Remulla. Ang nakalagay po, yung dead end doon sa batas, aresto lang kay Pangulong Duterte. And after the arrest, ikukulong si Pangulong Duterte kung saan nakulungan dito sa ating bansa. At ang sagot ni Remulla, yun ang naging judgment nila dahil yun daw sa tingin nila ang ikagaganda ng bansa. Yung dalhin si Pangulong Duterte sa dahig. Excuse me. Matindi. Hindi ba dapat tama lang, mga kababayan, na painom muna ako dito. Painom muna. Di ba dapat ang tamang ginawa, inaresto si Pangulong Duterte. Tapos, binasahan siya ng Miranda rights at ipinaliwanag sa kanya kung anong krimen ang kanyang nakumit. Kasi, noong uhulihin si Pangulong Duterte, kung matatandaan ninyo, paulit-ulit niyang sinasabi, ano ang aking kasalanan. Bakit niya paulit-ulit na sinasabi? Kasi nga, hindi naman sa kanya sinasabi na dinadakip kita sa kasalanan ganito na ikaw ay naganyan, ikaw ay naganito. Walang sinabi. Oh, kaya nga nagtatanong si PRRD. Di ba? Oh, kunyari, alam ni Pangulong Duterte na may kasalanan siya. The next thing that you need to do under our law is present the accused or President Duterte to the local court. Ipipresenta mo si Pangulong Duterte sa korte ng Pilipinas, hindi ho ba? Hindi yung ura-urada, pagka-arestuhin nyo, dadalhin nyo sa dahig. Mali ho yun. Kasi hindi po yun ang nakasulat doon sa batas. Hindi nyo binigyan si Pangulong Duterte na maipagtanggol niya ang sarili niya. Hindi nyo binigyan si Pangulong Duterte na ma-exercise yung karapatan niya bilang Pilipino. Na malitis dito sa sarili niyang bansa. Kumati na naman yung lalamunan ko. Okay, tuloy natin. Yun po yung aming paningin ang pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Sa tingin mo yun ang sa tingin mo na pinakamagandang gawin para sa ating bansa. Aba, grabe, no? Pag pinadala pala yung pinakamagaling na presidente ng Pilipinas, pagka pinagkanulo pala sa Netherlands, yun ang makakaganda sa ating bansa. Bakit? Paano naging maganda yon? Wow. Yun po ang aming tingin, ang tama naming ginawa. Parang nakakabigla naman dahil sinasabi ninyo, wala na nga tayong ICC, di wala tayong obligasyon. Hindi, pero yung na lang ninyo. Ma'am, yung extradition kasi, pumapasok yan dahil membro tayo ng ICC. Dahil nawala tayo sa ICC, wala na tayong option sa extradition. Oh, wala na palang option. Ano gagawin natin? Anong gagawin natin? Hanggang arrest nga lang nakalagay Kasi tayo mismo nag-withdraw nawala tayong treaty natin. Kaya sumugal tayo sa surrender. Kaya yun talaga yun ang naging best judgment namin. Best judgment. Yun ang naging best judgment nila. So, ibig sabihin, ginawa nila yon ng pansarili nilang desisyon na hindi naaayon sa batas ng Pilipinas. Napakasimple.
sugal na yon, hindi nagsasaad na may obligasyon ng Pilipinas. Tama. Walang obligasyon talaga. Tama. Hindi, ano ho ito eh? Ang obligasyon nito to the rest of humanity eh. Humanity. May pa-humanity ka pang yumono. To the rest of humanity, ha? Tuloy, Wala na nga extradition. Kasi will fail. Bakit pa natin sinurinder si Pangulong Duterte? Yan ang problema, mga kababayan. Bakit? Ang gagaling ninyo magsalita, no? Napakalulupit ninyo magsalita, ha? Mahal natin ang Pilipinas, pero yung Pilipino isinuko natin, pinagkanulo natin sa ibang bansa. Bakit? Dahil yun daw, sa tingin nila, ang makakaganda sa ating bansa. Yun daw makakaganda sa ating bansa Kaya nakakalungkot, mga kababayan. Nakakalungkot dito sa ating bansa ngayon dahil parang wala na pong nasusunod na batas. Sila na po ang gumagawa ng sarili nilang batas base sa kanilang judgment. Yung judgment pala nila, yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa dahig, yun sa tingin nila ang makakaganda sa ating bansa. Wow. Kaya uminit ulo ni Uminit ulo ni Senator Robin Padilla dito. Ito. Na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po mga pinag-uusapan natin. Ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na dadalawang Pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ito maganda po itong sinasabi ni Robin Padilla dito, ni Senator Robin Pakinggan po natin. Malaman na ito. Ito si Senator Robin, pinagtatawanan ng ilan, yung mga dilawan, yung mga pulawan na tatanga-tanga. Pinagtatawanan si Robin. Pero kung pakikinggan mo magsalita si Robin, mas malaman pa ito magsalita kaysa doon sa pabalik-balik din sa Senado na wala naman nagagawa. Pakinggan natin yung laman. Ang nangyari, inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang? Husgahan mo na, sir. Sa mga nag-uutos po sa inyo? Husgahan nyo muna. Husgahan mo na kasi hinusgahan na nga nila si Pangulong Duterte. Sa tingin nila Remulla, sa tingin daw nila, yung ikabubuti ng bansa, yung ipagkanulo si Pangulong Duterte doon sa Netherlands sinentensya nila si Pangulong Duterte. Sa sariling desisyon nila yon Kung bakit natin dadalhin sa dahig ang ating dating Pangulo, na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, galing dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinidinay. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Correct. Yung po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Congratulations, Torre, Oo. Nakadalawang medalya ka na. Walang hiya, Dapat be proud, sa medalya,
Pero alam niyo po sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President sir. Ako naman po tagahanga ninyo sa pagkamatapang ninyo sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin sir na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan sir. Sana binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo, hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya mag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na... Wala, sir. Mga traidor nga eh. Utak komunista lang nga eh. Di ba? Wag niyo, sir. Wag niyo nang wag niyo nang i-guilty yan. Hindi magi-guilty yan, sir. Makakapal na mga mukha niyan, sir. Oo. Senator. Ito pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ito po ba talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong. Na-contempt po kayo. Nako. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt ka, contempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Yun! Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Paktay ka diya. Oo. Boxing kaya kayo, Senator. Tapang yan eh. Oo. Tapang lang yan. May baril eh. Di ba? May pwesto. Di ba? Pero mabigat ito yung sinabi ni Senator Padilla. Nako. Oo. Pag sinabi lang ni BP na i-contempt mo yan, pero sinabi ni Pangulong Duterte i-contempt mo yan, i-contempt ka at hihilain ka talaga niya ni Robin Padilla. Oo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir. Dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidente lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yon. Komunista na nga eh. Oo. Kasi yung mga galawang ganyan, pang komunista yan. Yung hindi sumusunod sa batas. Yung sa tingin nila, yung sa tingin nila, yun ang tama, yun ang gagawin nila. Kahit hindi naman nakapaloob, nakapalaman sa batas. Ganun nga ginagawa nila eh. Kasi, base daw sa judgment nila, baka yun, ang ikagaganda ng Pilipinas. Kaya nakakalungkot mga kababayan. Ako bilang, kung halimbawa ako si Senator Bongo, at ako si Senator Bongo, nangyari ito kay Pangulong Duterte, ay talagang masasaktan ako. Kaya abot-abot na lang, mga kababayan, ang sakit sa dibdib na nararanasan ni Senator Bongo dahil sila po yung Oo. Sila po yung magkasama ng napakatagal na panahon. Si Senator Bongo at si President Duterte. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit gano'n na lang. Gano'n na lang ang kalungkutan ni Senator Bato de la Rosa sa nangyari kay PRRD. Nasa na ba yun? Wait lang Sana ba yung ano na yun? Nabura ko na ata eh. Ayan ito. Paano na lang po ang ordinaryong Pilipino. Nagpapasalamat po ako sa komite sa pagsasagawa ng Naiyak po dito mga kapatid si Senator Robin Padilla. hearing na ito at sana makabalik na dito si Tatay Digong. Kung ano man ang kanyang pananagutan, alam ko po buong tapang niya itong harapin dito sa ating sariling bayan. We have our own judicial system. After all, alam mo sa sobrang galit, yung galit lang, kita mo, nakatingin siya kay Tory. Nandun sa kabilang banda si Tory. Doon nakatingin si Senator Robin Padilla. Siguro parang gusto niyang sapakin si Alam mo kung barumbado pa rin ito, si Robin Padilla. Kung halimbawa hindi siya senador, nako po, baka nasa Sus Maria. Ang sama ng tingin,
Oh, kay Torre yan nakatingin kasi nandun sa kabila niya eh. It is for the Filipinos to judge. Sa sobrang sama ng loob ni Senator Robin Padilla, siguro iniluwa na lang niya eh. Baka mamaya kasi biglang pag tiniis, pinigil yung galit eh, baka mamaya sa puwet lumabas eh. Joke lang. If he has done his job effectively as president of this country. Pilipino po ang dapat humusga kay Tatay Digong. Kung nakakalakad ba ang ating mga anak sa gabi na hindi nasasaktan, hindi nababastos, at hindi nakikidnap. Yan. Okay? So, bigla nag-walkout si Robin Padilla. Nag-walkout kasi hindi talaga niya kinakaya eh. Baka mamaya, pakitingin ng ano ha. Diyan po sa Senate, pakitingin ng bathroom or comfort room diyan sa panlalaki. Baka imbis na si Torre ang sinuntok ni Senator Robin Padilla, baka yung mamaya yung dingding, o kaya yung pinto, o kaya yung salamin. Pakicheck na lang po dyan ha. Kasi talagang magagalit ka eh. Matapos mong marinig yung mga sinabi ni Torres, sinabi ni Marbil, sinabi ni Lacanilao, pabubuisit ka talaga eh. Oo. Sinabi ni SOJ Remulla. So dito natin mga kababayan, at least ito pong hearing na ginawa ni Amy Marcos ay nakapagbigay linaw po sa atin kung paano nangyari at napunta si Pangulong Duterte sa dahig. So unang-una, ang nakalagay po sa batas, aarestuhin lang si Pangulong Duterte hanggang doon lang. Aresto. Pag inaresto, dadalhin sa local court o kung may talagang napatunayan, ikukulong sa selda sa kulungan ng Pilipinas. Wala po doon, hindi po sinasabi ng batas na isurrender mo si Duterte doon sa dahig. Dahil sinurrender si Duterte doon sa dahig dahil yun daw po ang judgment nila. Yun ang judgment nila at yun po daw ang tingin nila na ikagaganda ng Pilipinas. Narinig naman po natin, di ba? Kanina. So, ikagaganda pala ng Pilipinas ang pagkakanulo ng kapwa Pilipino. At hindi lang kapwa Pilipino ang ipinagkanulo po nila, ang isinuko nila doon sa Netherlands ay yung presidente na napakarami ng ambag sa Pilipinas. Yun po ang nakakalungkot mga kababayan. Medyo, I don't know. I don't know kung ang Diyos ba nakatingin pa rin ba sa atin. Pero Lord, kami po nananalangin po sa inyo. Tama na. Tama na po. Kasi ibang-iba na po talaga. Wala na po talaga sa direksyon ang nangyayari sa Pilipinas. Wala na pong batas na sinusunod. Wala na po. Kung sino ang may hawak ng baso, siya na po ang tumatagay eh. Wala na pong tanggero. Wala nang driver. Kung sino ang may hawak ng manibela, siya ang gumagawing. Parang walang presidente ang Pilipinas. Parang kung sino ang namumuno sa departamento na yan, yun ang presidente ng Pilipinas. Parang wala eh. Wala na po. Wala na mga kababayan. If the situation in the Philippines will continue like this, my God, matatapos mo ng termino nito, na administrasyon nito, baka wala na talaga tayong Pilipinas. Okay? Baka wala ng bansang Pilipinas. Dahil baka madurog na, hindi natin alam. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lang muna at anong oras na? 4:00 na pala na madaling araw ng umaga. Once again, this is Master Judeas and thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.